Ay, magandang hapon na mga boss. Pasensya na kayo kanina. Medyo naglabas tayo sa mga loob. No? Balik na ho tayo sa politika. Ito topic natin mga friend. Ha? Yung dating constitutional law expert to ito. Tsaka dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Si Atty. Domingo Cayosa. Piso, let's say, ang makakaltas o ibig sabihin na kabawasan doon sa mga binabayad doon sa excise tax? Iwali ganun. Mas malaki pa dyan. Okay. Mas malaki pa ang pupunta sa gobyerno kaysa 10 pesos. So malaking bagay. Mga panahon Constitutional law expert ito, mas may flexibility, may kakayanan ng gobyerno na mabawasan yung kita o yung tax kaysa dun sa ordinaryong mamamayan na magtaasan lahat ang mga bilihin, basic goods, pati na yung transportation. So there will be more pressure sa minimum wage, sa pressure ng mga basic commodities. Kasi yan. Ito sana mga dapat nagiging presidente ng Pilipinas, mga friend, Vice President, ganyan. Sila Atty. Justice Carpio. Ito dapat ang mga nagiging presidente. Maganda na sana takbo Tapos yung mga senador, sila Anticler, Risa Ontiveros, mga ganyan. Puta, hindi yung kagaya nung akamputan na Kimo, Marcoleta, putang na wala. Tapos biglang magsusuntukan pa si Subiri, at saka si Kawatano, tangin ng Kongreso, Senado yan. Domino effect. So mas maganda siguro na at this point, kung temporary lang naman yan, ang gobyerno na muna ang papasan dun sa additional Winnie Monsod, Christian Monsod, si Betsa. Ito dapat ang mga nagiging lingkod bayan price by taking away the taxes muna. Opo. Talo na po kami on a different topic before po tayo maubusan ng oras, attorney, kasi na lumusot na po yung sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam mo partner, kahapon nag-uusap kami nila din Tony Lavinia, at napa-realize niya sa akin sabi niya, what if another scenario, attorney, is what if the Vice President resigns or steps down sa kanyang posisyon? Sinabi ba ni Dean Lavinia? Hindi, off-cam na lang kami nag-uusap nito Another scenario to look at is what if the Vice President resigns habang pinag-uusapan pa itong impeachment complaint na ito? Itutuloy pa po ba ang usapan kahit nag-resign na siya? Dahil ang... Di ba kay Atty. Bueno, pag nag-resign na si Sayad, tapos na. Pwede na siya tumakbong presidente. Gagamitin niyang, para kay Atty. Rene Bueno, gagamitin niyang instrumento para makalusot siya dito sa lahat ng sindikato na to. Di ba? Pangit naman kasi kung kay Atty. Rene Bueno, pwede yun. Pag naging presidente si Sayad, lahat ng kaso na dismiss niya na. Presidente siya, di ba? Posible. Kaya mas maganda yung kay Atty. Domingo Cayosa. Tignan yung sagot niya. So hindi na magpupush yung impeachment? Magpupush po ba? Or ipupush pa rin po to dahil ang decision naman ito, partner, ay yung disqualification from public office. Perpetual disqualification from public office. Di po ba, attorney? Is that a good move? Tactical move? Grow up, in fact, is it public office? Di po ba, attorney? Is that a good move? Tactical move? Nasa Kongreso na yan. Totoo na ang primary purpose ng impeachment para tanggalin yung tiwali or yung nagkasala na matataas na opisyal ng ating gobyerno. Pero alalahanin po natin sa ating konstitusyon, dalawa yung maaaring kaparusahan yan Yung bang matanggal sa pwesto at saka absolute o kaya perpetual disqualification from any public office. Okay. Kasi di ba, mabibigat yung mga kasalanan at matataas na posisyon yan. Tama lang na mabigat din yung parusa. So, but historically, mayroong pagkakataon na pag nag-resign yung tao, hindi na tinutuloy ng Kongreso yung kaso. So, it depends on Congress. Pero sa akin pa... Putay na mabigat. It depends on Congress. Pero, kung gugustuhin ng Kongreso, pwedeng ituloy, sabi ni Atty. Cayosa, sa kanyang palagay, Mas maganda ko siguro ituloy nila. Kasi, maalala ninyo yung COMELEC chairman noon, allegasyon ng corruption, yung ombudsman, nag-resign na lang sila. Tapos, eventually, after a few years, nakabalik pa sa gobyerno. Yung napaparatangan noon, di ba? So, sana,
mas maganda, Yun ang mabigat eh, di ba? Pwede niyang gawing, komo nakaipit na sila, resign na lang ako. Pangit, di ba? Oh. Sana, sabi Attorney Cayosa. Ituloy, kahit mag-resign. Brought to a closure. Kasi hindi rin natin alam kung guilty or not guilty ba, di ba? So, mas maganda for the benefit of taong bayan at para mabawasan itong mga propaganda, counter-propaganda, alam natin ang totoo. Let Congress go through the process at mahusgahan. Hindi O sana mga taga-kongreso, sundin niyo yung payo ni Attorney Domingo Cayosa. Constitutional law expert to, para matapos may closure, di ba? Tuloy. naman dapat ito pinapatagal eh. Oo. Ganun naman Remember, kami. di ba, attorney, yung case ni Mercedes Gutierrez, naalala nyo, nag-resign na lang siya, hindi na pinush yung impeachment, if you remember that. Tama. And then eventually, di ba, na-appoint siya sa mga government positions. So, of course, Tangin na, hindi na napanagot yung Mercedes Gutierrez, na-appoint pa sa government position. Oh, tangin na. Kaya walang mangyayari pag ganito eh. Di ba mga friend? Tuloy, Attorney. accountability, di ba? But, yun nga, I hope na hindi ganun yung bang accommodation o kaya political exigency na. Because, kaya paulit-ulit yung mga itong nangyayari kasi nga, hindi talaga napapanagot ng maayos. Oh. Hindi talaga nagkakaroon ng maayos na closure yung impeachment process na yan. Either way, no? Convicted, guilty or not guilty, I think it is very important for our country na tumuloy ang proseso at magkaalaman ng katotohanan. I see. So, for now, kasi parang ang feeling ko, Yun naman ang dapat eh, di ba? based on mga nakikita ko rin sa social media, pag if ever na mag-resign nga siya, so ibig sabihin, ang gusto nyo mag-push pa rin ng Congress na ituloy pa rin ang kaso, kasi parang ang gusto yata niyang move dito ay ma-preempt na. Eh, kayo na mag-decide kung gusto nyo pa rin ako iboto or whatever, kasi nag-declare na siya, she's running. So, para mawala na, Maganda rin yung puntos ni Danny Buenepe, pero susupal pa rin ni Attorney Cayosa to ha. so tingin nyo ba pag ganitong mga deklarasyon, kung hindi dumaan sa, let's say, proper na impeachment proceeding, it could ruin her chances in 2028 kasi syempre may expose, bakit ayaw niya dumaan sa proseso? Pwedeng ganoon di ba? Yung mga political analyst na mga sinasabi nila, di ba? Well, of course, he can avoid accountability kung Oo. mag-resign siya at hindi na itutuloy. But At hindi that's tuloy- not her fault. Pwede siya mag-resign. Kahit nag-resign na siya, pwede pa rin ituloy. Kaso ito eh. Oo. Impeachment case to. Secondly, alam mo isang practical dyan, maraming Saka yung sinasabi ko mga boss, di ba? Kung mag-resign siya, di criminal case na ikaso sa kanya. Oh, sa korte na, ang problema, baka dumating sa Duterte Court. Sa Supreme Court, baka sabihin ng Supreme Court, mga gago kayo. Walang kasalanan si Inday. Baka lang. Dismiss ang kaso. Tayo dyan. yan sa impeachment proceedings dahil nga public eh. Parang investigasyon din yan ng Blue Ribbon Committee ng Senado na maaaring gamitin ng Ombudsman o ng DOJ para magsampa ng appropriate criminal charges. So, kung meron bang mga sapat na ebidensya, lalo ngayon, may mga bagong mga aspeto yung mga impeachment na analyze at assess na ng Kongreso, lalabas yung mga testimonya at mga ebidensya dyan. Yun, maaaring pick upin ng Ombudsman o ng DOJ at merong pwedeng next dyan expectations. They will file the necessary criminal cases if the evidence kung sakaling magre-resign daw to, Ombudsman saka DOJ, pwede nyo na sampahan ng kaso. Moto proprio. Para hindi na makatakbo o makakulong na yan si Sayad, di ba? Criminal case na sasampa nyo eh. points to that direction, di ba, of it is warranted. Isa yan na practical na kinakailangan maaring maging resulta ng full-blown impeachment process. Separate kasi yung criminal case dun sa impeachment. At para sa atin na lang, kasi otherwise, edi lahat ng mga accountability dadaanan na lang ng social media, kanya-kanyang propaganda, o kaya politikahan na lang. Diba? Parang election na lang, butuhan na lang. Pag nanalo ka, hindi ka guilty.
alam naman natin, very imperfect ang Yun ang gusto mangyari ni Cayetano. Ba't pa kasi ini-impeach nyo pa? Talunin nyo na lang. Sabi ni Cayetano, di ba? Mag-eleksyon na lang. Talunin nyo na lang, di ba? Yun ang gusto ni Cayetano. Attorney yan. Sa totoo mga friend, abogado magulo eh. May mga abogado na nagiging abogago nang dahil sa kwarta. Putangin na. Tuloy. Attorney Cayosa. ating political election process at money talks during election. Isa na lang, attorney, before we let you go. This will be the first, if ever matuloy itong impeachment complaint na ito into Senate po, no? This will be the first impeachment case ng... Nakita niyo man si Sayad, pinakita kahapon. 2028, sabi niya. Pero impeachin naman yata ako, di ba? Pinagtatawanan lang yung impeachment eh. Parang kalmadong-kalmahan to si Sayad na hindi siya mai-impeach, hindi siya pababayaan ng Senado. Yun ang problema dito. Kaya taong bayan, dapat ang gumalaw dito. Parang kagaya nangyari kay Erap. Ha? Nung ayaw ipa-open yung envelope, lumabas na. Yung mga senador, lumabas sa kalsada tao. Tapos si Erap. Diba? Hindi naman na-impeach si Erap eh. Oh. Taong bayan ang umimpeach kay Erap. Ang nag-found guilty kay Erap. Talsik siya. Kaya dapat taong bayan, alerto kayo sa mga darating na panahon. Talagang mangyayari yan. Sana hindi. Ito mga senador na to, na senador ni Duterte, tuloy. Mataas na opisyal na mangyayari in history. And what are you expecting po na dapat nating makuhang outcome out of this? Well, let me just be accurate about the premise. Meron na hong mas mataas na opisyal na na-impeach eh. Pero umabot po, Supreme Court, hindi yun umabot sa di ba? Umabot ba yun sa Senate trial? Di po ba nag-walk out? Nag-walk out. Yung sa Supreme Court, hindi. May desisyon ho ang Senado. Oo. Yung panahon ni President Estrada, na-impeach din siya. Umabot hanggang Senado. Nag-walk out na lang sila kasi nga ayaw. Oo. Pero hindi siya na-impeach sa Senado, attorney. Nanalo yung no vote na hindi bubuksan yung envelope. Tapos yun na. Kaya hindi na impeach si Erap eh. Hindi na found guilty si Erap eh. Taong bayan ang bumuhat kay Erap, alam na alam ko yan eh. Tutok ako diyan eh. Tuloy ito eh. Ayaw buksan yung envelope, opo. Di ba? O yung kay dating COMELEC Chairman Bautista, dating Ombudsman Gutierrez, na ano yan, pero hindi na lang nila tinuro kasi nag-resign na lang yung tao. Ngayon yung isa nasa stage, yung isa nakabalik pa sa gobyerno. So, hindi naman. The highest so far na na-impeach, Chief Justice ng Supreme Court. He was impeached for dishonesty or graft and corruption. So, hindi... Yun lang ang kaso ni Corona. Dishonesty sa graft and corruption. Kay Inday Sayad, ang dami. Meron pa pinapapatay niya yung meron, di ba? Ang daming kaso ni Sayad para hindi ma-found guilty. Di ba? Senado ang gadala eh. Tuloy, attorney Cayosa. Dapat hindi ho tayo matakot sa proseso ng impeachment because it is an accountability mechanism. It's a mechanism by which the people will find out in an organized and transparent manner totoo ba o hindi at ano ba ang pananagutan ng mga matataas na opisyal. Dapat masanay tayo dyan. Hindi sana natin kinakatakutan ng impeachment. Alright. With that, we'll let you go. Attorney Domingo Cayosa, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Nalamposan ko yung merong hindi natin narinig. Sabi ni attorney Cayosa dyan, no? Ang friend. Hindi pwede yan magtapos makakatakbo. Alam niyo naman ang politika sa atin. Pera-pera lang din eh. May sinabi siya dyan na pera-pera lang din. Sa dami ng pera nila Inday Sayad, sigurado, presidente yan. Pag yan, pinabayaang mga takbo. Diba? Ganun lang siya. Kaya dapat, mag-resign man si Sayad, tuloy ang kaso. Diba mga boss? Pero problema, maski hindi siya mag-resign, kalmado si Inday Sayad na hindi siya pababayaan ng mga senador niya. Diba? Si Suntay, pati pamilya niya, kinakahiya na siya sa ginawa niya. Puta. Ay, nako, Suntay. Huwag ka na kasing sagot ng sagot, Suntay. Gayahin mo yung amo mo. Ito, ganito style. Hindi paliwanag ka ng paliwanag na hindi ko sinasadya. Hindi, ganito. Hina mo eh. Ito. Yan ang totoo.
Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente ko. Wala ang hiya talaga ako. Ako, bastos ma'am. Salamat ka. Wala ang hiya talaga. O, ito. Ako, bastos ma'am. Salamat ka. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. O, Ako, bastos ma'am. Salamat ka. Wala ang hiya talaga ako. o ganun, Suntay. Yan ang totoo. O, Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. o, kita Ako, bastos ma'am. Salamat ka. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. O, Siguro, ganun, Suntay. Hindi ko sinasadya, hindi na uso ngayon yan. Kita mo, lalo kang dinadapurak. Diretsuhin mo na. Ako, bastos talaga ako. Walang niya ako. Yan ang totoo. Ano ngayon? Ganun. Ganyan. Idol mo si Digong, di ba, Suntay? Yan ang yung style. Hindi yung paliwanag ka ng paliwanag na analogy ko lang dyan. Hindi, mali. Idol mo to si Digong. Ganito, ganyan agad. O, bakit? Manyak talaga ako. Bastos ako. Oh, ano pa tatanong nyo? Ganun. Magkulang na tayo, Suntay. Pati pamilya ni Suntay. Hindi siya. Ay, nako. Pastor Geoffrey, shout out. Hoy, Suntay, huwag masyadong ambisyoso. Si Malutikia na lang ang pangarapin mo. Ano ba yan? Walang comments ni Pastor eh. Ray J. Siya, sumagot to. Tawa ta. Pastor ba ang apelyido mo o totoo kang pastor? Oh. Baka pastor nga siguro to. Ramon Ponce de Leon, shout out. Marinding mga words na dalawang congressmen. Si Marcolecta, premonition. Si Suntay naman, imagination. Ganun ba, Ramon? Ha? Premonition, si Suntay naman, imagination. Ha? Pero parehas na ang mission, di ba? Kalati Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Atay tayo dyan. JTV, good PM tol, dalawa. Ha? Dapat walang name na babae ginawang story ni Suntay. Yun nga, bogling-bogli siya kay Yan Cortez eh. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Kapunin mo ang manyakol na Suntay na yan. Kasani, kapunin mo. God bless your family. God bless kalat niya. Mary Lebron, no? Good evening, Sir Rox. Ha? Hot kasi si Suntay. Tapos ipagmamalaki pa kaya. Tapos ipinagmamalaki pa. Kaya siya binugbog ng mga netizen. Totoo. Marila Pabianak, shout out ha. The way po kasi, ang pagkakadeliver ng sinabi ni, talagang may halong malis. Siya na ang inaasahan ng kababaihan para magtanggol. Siya pa yung nagpahayag ng ganyan sa kababaihan. Kaya malaking impact ng sinabi niya, lalo pa itong March 8, ipinagdiriwang ang Women's Month, dapat lang bigyan ng lesson ang ganyang uri ng leader. Dapat nga, tinatanggal na yun. Marilo Mabena nito. Meron missing. Bakit hindi man lang siya nag-react bilang babae? Itong si Sarah. Hindi Pinupuri nga ni Sarah sa kanil pulong dahil si Suntay lang daw ang nag-iisang tumayo against impeachment ni Sarah. Diba? Puring-puri nila yan. Roman Valencia ulit. Bossing, manyakol yung may pagnanasa pang pagtambay. Bossing, manyakol yan. May pagnanasa pa. May pagnanasa pagtambay ang nagsabi. Siguro dampot na ng barangay. Oo, pagtambay ang nagsabi, baka dampot na, no? Pero itong congressman na ito, kumpirmado DDS, tabogo rin. Oo yan. Sumagot si David Ali Mendoza. Di po ba may ordinansa ang QC na bawal ang bastos sa QC? Yung tagagawa pa ng batas, tagagawa ng batas nila, numero 1 bastos ang manyakol. Yun nga Kaya, pero dapat diretso mo na Suntay, kaya mo yung amo mo. Bastos ako, anong magagawa nyo? Walang yapa ako. Ganun.
Tignan mo si, di ba? Sabi ni Digong, kaya nga siguro ako nanalo eh. O, dahil bastos ako at walang niya ako eh. O, di ba? Joke ano. Mga tangna nyo, pamilyang baliw, magnanakaw, ito namang mga media, mga bobo din, pinapansin pa. Pag nakita nila yung mga Duterte, nagkakandara pa sila eh. Ha? Mayor, ang congressman, aba putang ina ano yan? Di kaya bayad to? Marilo pa biyan na. Mas lalo diyan makakatakbo kasi mabubulgar na ang itinago niyang ill-gotten wealth. So, paano pa siya pagkakatiwalaan ng tao? Alam mo na, tao, pag binayaran na yan, gaya sabi ni Atty. Cayosa, pera-pera lang yan, butuhan na yan. Sino maraming pambayad? Siya ang panalo. Parang survey. Yoke yan ulit to. Sakit sa ulo itong mga abogado na ito. Iba-iba ang sagot. Iisa naman ang libro niyong ginagamit sa talo. Iisa din naman ang mga bar exam ninyo. Ang gulo nyo. Tama ka dyan, Joke Hano. Oo. Ang gugulo. Oo. Mantakin mo takin mo may tagapagtanggol yung mga gago. Oo. Isa. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Buti nga sa'yo, biro mo, ikaw lang ang nag-iisang, no? O, ito na. Pero, pinuri naman siya ng Duterte. O, pinupuri namin si Suntay. Nag-iisang bobo. Librado Ludovico ulit, o. Saan ka naman nakakita ng lingkod ng bayan na may burda ang katawan at saka kung magsalita talagang manang-mana kay dutaing matanda? Pwe, leching hindropot. Bakit hindi kayo tamaan ng kidlat? Sorry, Karox, off volume muna. Sayang lang makikinig niyan. Ang babaeng yan ay, nako, only in the Philippines. Totoo. Walang kaparis yan. Bukas yung isang abogado naman. Ha? Oo. Yung si Atty. Ligutan ang ating topic. Maganda rin. Oo. Iba rin naman ang dating kay Atty. Ligutan. Oo. Pero pinakamaganda yung kay Atty. Cayosa. David Ali Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Gusto kasi ipakita ni Digonggong na ubod siya ng tigasin. Ayan tuloy, himas siya ng matigas na rehas ng ICC. At saka nung presidente pa yan, lahat po kasi ng ay takot sa kanya. Kita naman nating lahat na ipasara niya ang Channel 2 at naipakulong dati siya Dora Laila de Lima at naipatigok pa lahat ng kumakalaban sa kanya. Kaya kanya-kanya po walang tao na gustong kumalaban sa kanya. Totoo. David Ali Mendoza ulit. Karox, pinagmamalag pa ni Sayad kung tree planting niya, pero saan lugar yon? Baka nasa mga paso sa mga bahay-bahay. Paso sa bahay-bahay. Yun, marijuana. Ferdinand San Juan, oh. Good evening po, Karox. Nahawa kasi si Suntay sa amo niya ng kabastusan. Ayan, kakasuhan Suntay ng Ethics Committee. Huwag ka na kasi dumidipesa sa Suntay. Diretso mo na. Kasuhan niyo ako. Ganun. Bastos nga ako. Ito mo yung amo mo, binaamin niya pa, di ba? Bastos ako. Walang niya ako. Kaya nga siguro ako nanalo ng presidente. Oh. Alejandro Bidad, shoutout. Karox, ang topic mo kay Sayad at Libog Suntay, para akong baliw na natatawa mag-isa sa maliit na room. Tama ka. Ba't si Kong si Di Pentanil? Ang bastos, walang ethics committee na nagngangaw-ngaw. Tama ka. Alikabok lang si Suntay sa mga dutae kung kabastusan. Totoo, di ba? Patayan nyo ko lahat kayo. Patayin ko kayo lahat kayo. Hindi ako kasali. Wala akong sa napakagulo na bansa. Pero araw-araw alam kong nakamasid sa balita. Araw-araw kong nakamasid sa balita. Sa mga vlog mo, number 1 ka. Sa mga vlog mo, number 1 ka. Mike Abe at Tito Manny at lahat ng mga vlogger ng BBM. Wala kayong ligtas sa akin. Ingat ka, Rox. God bless your family. God bless Alejandro Bidad. Ted, shout out, Ted. Nagmumukhang bayawak sa dami ng tato. Totoo. Anong bayawak? Ahas. Ted, oh.
Pabor ako, Karoke, sinabi ni Atty. Cayosa, mag-resign man o mag-impeach. O yun, napanood pala niya. Ang impakta, kakasuhan at kakasuhan. Siya ng mga krimen na nagawa niya. Kung gustong kasuhan, kung ano man, sana maibasura na yung impaktang yan para mawala na ang sakit ng ulo ng mga mamamayan. Totoo yan, Ted. Shirley J. Sir, shout out ha. God works in a very mysterious way, Karoks. Lahat halos ng mga demonyo, manyakis at magnanakaw ngayon, parang iisa ang nagdudusa at dumarating na ang karma nila. Lord, kayo na po ang bahala sa mga abno ng mga yan. Totoo yan. Shirley J. Sir ulit to. Ano daw, Karoks? Piliin daw natin ang magiging presidente sa 2028 kagaya daw ng tatay niya. Diyos mio, mahabaging langit. Parang awa nyo na po. Kayo na po ang bahala sa Pilipinas. Totoo yan. Yung mga abnormal talaga po tayo ng pamilya sinto-sinto eh. Claudio Lailon, shout out. May anak na babae si Suntay, pero parang hindi congressman. Totoo. Eh kung marinig mo yun, Suntay, sabi nung tambay sa kanto, pag nakita yung anak mo, Suntay, congressman, pag nakikita ko yung anak mo nag-iinit ang katawan ko, baka barilin mo. Di ba? Don't do unto others what others do unto you. Ba? Whiskey, shout out. Paano wala sa lugar yung nasabi niya manyakis eh. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out mga friend. Annalisa Apolinar, shout out. Tawa ng tawa si Tia Deli, masaya siya doon sa topic ko, Merong congressman na sobrang mainit. Lagi tululaway sa magandang chicks. Tawang-tawa. Sikat mong pangalan, nagkalintik-lintik. Sa sobrang mong init, nalagay ka sa hot seat. Tumutula na, Tia Deli. Sobra kang nawindang. Commission of Ethics. Pati posisyon mo, malamang tagilid. Kaya payo ko sa'yo, Mr. Nawalastik, huwag masyadong hot. Ang maduming isip, respeto sa babae at woman's advocate. Hindi mga chipipay, mga easy to get sa susunod lang, sir. Ikaw ang mag-init, gamitin ng utak at mag-isip-isip. Ang pagiging chick boy at ay malalang sakit. Wild imagination mo ay masamang habit. Pati mga girls na nanahimik, gawan mo ng issue at iyong idawit para lang lumusot sa kasong impeachment. Mga taong bayan, sayo ay nabwisit sa iyong posisyon, dapat kang matalsik. Totoo yan, Tia Deli. Naging makata ka na naman. Tawa ka ng tawa. 3J show po. Xerox, yan si Bantay Suntay na yan. Tawa rin ang tawa si 3J show po. Proud na nag-iisa lang siyang tubumoto sa Kongreso. That tells you na DDS nga siya in sense and informed. Tama. Di ba? Ang gagaling nyo totoo lang DJ show pala. Xerox, naintindihan kaya ng madlang people ang mga pinagsasabi ni Sarah dyan sa video, puro in general. Wala nang specific kung ano ang nagawa nila, kung ano ang pinipresenta niya, nakakayanan niya. Puro badge. Walang real na accomplishment. Ano ba ang nagawa ng Office of the Vice President? Sige nga. Ano ang nagawa ng opisina niya? Kahit isa lang magsabi nga sila. Nagnakaw. Nagnakaw, ano ka ba? Kaya nga nagkakapagtaka ang performance survey dahil wala naman performance si Sarah. Zero. Wala. Bokya. Ngayon, kung ang survey ay tungkol sa pagbiyahe-biyahe, talagang panalo sa survey si Sarah. Walang duda. Akala natin noon, nung una, mga taon ni BBM, biyahe siya ng biyahe. Abay,
Dinaig talaga siya ni Sara, di ba? Oo. Wala siya kay Sayad. 3J Shop ulit to. Teka muna, Sir Rox. Balikan ko itong si John Vic Rebulla. Kung totoong binugbog niya si Daniel Fernando dahil nga sa ginawa ni kay Bini Marcos. Kung totoo yan, OA naman si John Vic. Kiss ass na ang tawag dyan kay BBM. Aba, ipinakita na niya kung ano siya sakaling siya nga ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Totoo yun. Balita lang naman yun, 3J Show. Pastor Yulagon, shout out. Ha? Eddie Luna, shout out mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Brother Elias Joe, shout out. Ganda nung pangingisda mo kanina. 3J Show ulit to. Itong si Bantay Suntay, dog na dog talaga ang dating. Dog sa kamanyakan, dog sa pagiging DDS, at dog sa pagiging walang manners. Dapat talaga maparusahan siya ng Ethics Committee. Dapat. At nga, sinisipa na yan. Wala ang silbi. 3J Show ulit to. Sir Rox, ako naniniwala ako, ang Senado papabor sa impeachment. Maliban kay Kimo, Kawatano, Aimee, si Bato at Bongo. Aatin ba sila? Si Bato, paano siya magiging judge senator? Missing in action. Missing in action nga ang beauty niya. Si Bongo, Sir Rox, may chance pa yang bumaligtad alang-alang sa kanyang posisyon at pamilya. Pag di siya nakuha sa lobbying, siya rin ang talo. Dahil bibiyahe siya talaga sa dahig. Si Jinggoy, malamang bumaligtad din yan. Kung boboto siya against Sara, baka maglaho ang kaso niya sa korte. Si Villanueva, ganun din. Ang tigasing DDS lang dyan, si Kimo, Kawatano at Aimee. That's how politics works in all over the world. Sana nga, tama ka, ha? Pero ako, iba. Iba ang dating. 3J Show ulit, Yun namang 18 ex-Marines, Bukelya, na pala kay Trillanes. Itong si Sentry, di nyo yan maguguyo. PM Mayor yan, papunta pa lang kayo, nakailang balik na si Trillanes, sabi nga. Nakakatuwa sinabi ni Sentry na bakit daw siya magbabayad sa mga ICC investigator ng $2 milyon. Napaka-cheap nga naman. DC Gongs din na lang ang maglalagay ng sa mga ICC investigator para di na lang 2 milyon, baka $200 million pa. Tama nga naman, di ba? Kung nasusuhulan pala ang ICC, di inunahan na ni Digong. Totoo, mahina din itong abogado ng mga 18 ex-Marines. Saka dinamay pa si Dilima, lalong naging walang kwenta ang kanilang script. Ang ganda ng pagka-explain ni Ka-Enzo. Bakit walang pumapansin sa issue sa mga ito? Paano sobrang halatang fake na fake? Kalibre. Kalerky, sabi niya. John Dimango, my friend, shout out. Eddie Luna, shout out, mga friend na. Mission accomplished na naman, mga bossing. Ay, nako. Mga abogado talaga, no, mga boss. No? Kaya dapat magkaroon talaga ng batas, no? Pag ang abogado natalo, libre. Tsaka ka lang magbabayad kung nanalo. Fair enough? Di ba? Merong abogado, nakamputang ina. Pinagtitiwalaan mo, hihuhulog ka pa. Sabi nga yan, di ba? Na Ombudsman Remulla. Yan, justice sa Pilipinas, judiciary ng Pilipinas, ay mas grabing korupsyon meron. Mukhang nabiktima pa ako. Ay, nako Lord. Pero meron pa ako kaming apila. At bahala sa akin, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ako napunta dito sa social media dahil sa kanya. Papaulit-ulit ko sinasabi. Tanda ko na para maging vlogger pa. Di ba? Tama na yung naging magkakaibigan tayo, mga boss. Oo. Basta mahal ko kayo.
Meron akong 26,000 mahigit na subscriber. Okay na yun. Tapos merong nakikinig sa akin araw-araw na 500, ganyan. Minsan nakaka-1,000 yung views. O, okay na yun. Ha? Hindi naman ako umano dito para talagang hindi. Dahil lang ako kay Grace Chingsay, dito ako nalagay. O, magamit ko itong aking social media para makarating sa kanya ang na meron Diyos. Huwag siyang magpatangay kay Satanas. Di ba? Magandang gabi po, mga boss. Hapon pa lang pala, 4:30 pa lang, aga natin, oh. God bless.